this drafting phase. Again, Falcons, AP Bren on the blue side, and Smart Omega sa red side. Parang bumalik yung Jujutsu Kaisen skins natin bigla kanina, no? Pansin mo, nagkaroon ng Jujutsu Kaisen dito sa tabi. Nag-spawn. Baka ano to, foreshadowing na magkaka-Xavier sa laban. Sana. And for this game, exciting makita kung anong klaseng adjustments yung gagawin ng Omega, no? Because after that type of game na makikita natin na hirap talaga mag-deal sa isang Hayabusa, hindi malayong makita natin na either agawin nila ito o gumawa sila ng paraan na maging lugi yung Hayabusa na yan. Tandaan natin, Omega is also one of those teams na talagang sanay maglaro against assassins basta alam nila yung type ng assassin na kalaban nila na maaga pa lang. Moskov is probably something that they want to consider, and Phoveus. Either one of those two heroes, because for sure, if ma-open yung Moskov, ay, ito na, binanyo Ayun na, kaya. wala na. Even the Matilda ay tinanggal na rito ng Falcons AP Bren. So, tingin ko i-open na nila halos yung mga Tingin ko nga eh. assassins. Louis! Magban na lang sila ng isang something else. Something. Kahit anong hero. Para ma-open yung Moskov tsaka Phoveus, pilian na lang. Trade. Kumbaga parang trade na lang kung ano yung gusto nyong makuha. Pero sa tingin ko, if you take away the Moskov, ibang usapan naman yun ngayon. Dahil magkakaroon kayo ng sabihin na natin traditional marksman na matchup. Yes. Hindi na yung parang kung sino makakuha ng Moskov tournament na may pang split push. Though the Luwu Yi would be high value kung sakaling mangyari yung matanggal yung Moskov this game. Moskov Louis. Ako, boto ko na isa na lang dun sa dalawang yun. Uy, pero... Yan na nga, Phoveus. Moskov is good to go. Yes. Ayan na. Ayan na, o diba? Bulletproof yan eh. Binigyan na ng signature blitz draft ni Coach Trevor. Agarang Grabe, no? padlock-in ng isang Moskov. Ngayon, ano magiging reply ni Big J dito? Ano pa ba yung mga ibang nagagamit ni Big J so far dito sa ating liga? Parang so far, no, parang kadalasan Moskov talaga yung Actually, nakikita natin eh. Oo, ilan lang yung nagagamit ni Big J na heroes talaga. If not the Moskov, band na rin ang Harith. Claude, Roger, and Alice lang. Parang nag-fall off na rin yung Roger. So, And yung Alice parang medyo conditional kung tutusin. 50-50. So, oras na rin ba na iba ang ipakita rito ni Big J? Kasi kung susundan natin yung nagiging trend kanina pa na hindi naman napaprioritize yung marksman, which is hindi mangyayari ngayon kasi ipaprioritize nila yung marksman. Ay, wow. So, ayun na, Claude got what? Wow. Parang napakabilis, no? Alam na nila na ang kalaban nila dito ay isang Moskov. At sa tingin ko, mas gusto ng Omega ngayon mag-draft ng reactively. Yung tipo na uunahin muna nilang malaman kung sino yung kalaban nila bago nila ipipick yung kanila. And yung ganong klase ng draft, no, meaning nun, kaya mong lumaban based sa cards na pinakita sa'yo. So, possibly pagpasok ng second phase ng draft, considering na sila yung magiging first pick, may option na sila yung magiging, yung maglalabas ng kung ano yung strat na meron sila. And I think that there is one word na ginamit ni Etomax dati. I think it was counter-drafting. Yung nagda-draft ka para kontrahin yung kalaban mo. And this time around, once again, ipapakita na naman ang Flap TZ emote at yung ka-lead na ilalabas niya. Si Flap TZ siguro mahilig mag-DJ. DJ. DJ Khalid. Okay. Okay sa'yo. Okay sa akin yun. Balik. Okay din sa akin yan. Okay din sa akin. Sorry. Another one. Okay na. Another one. Go. Uunahin na ba nila dito ulit ang... kasi parang marami pa namang bukas. May Julian Louis. Lee pa naman. Pero uy, Oh, actually Louis. Paano maguluhin na to eh? Kung pagod na sa Lydia, pero hindi sila mag-assassin this time, okay. So, parang similar siya sa game number 1, I like to this. be fair. Apart from the Moskov na lang. Ayun, na ayun! Iba. Teka, ano yan? Confirm, binili ni Kuya right live in our broadcast. Kaso ayan, Walang internet. Yan. lumabas na. AP Brody skin unlocked. Sadly, hindi yata natin makikita ang AP Brody in this entire series kasi Kaya game 3 na to. Oo. Salamat po sa pagbili. And kung gusto nyo din magkaroon ng AP Brody skin, Wow. mag-request lang po tayo kay... Chantel! Perfect. Valentina, Louie, ibaban din yan pagpasok nyo. Ayan na, nagkakaubusan na ng mga mages at nagkakalabasan na po ng mga tropa at saka ng dila, pero wag po nating pilitin yan. Boss. 2-1 na to. And pagbalik natin dito ng draft, again, open pa rin naman yung Louie. Yes, Louis pa rin. So open even. Kung gusto mo namang kumpletuhin na ang mga pinagbabawal na mages, yung Eve ay open din. Oh,
kung sakaling gugustuhin nila na kumuha ng isa sa mga popular na mage lately. Pero hindi ko naman masasabi na popular din yung win rate niya. Hindi ganun kataas dahil I think the only person na nanalo with the Eve was Fnatic Onyx pa lamang ang nanalo with that Eve pick. Kaya naman na... Uy. And Super Friends also, nanalo na. Kaya nga, Fnatic Onyx. Oh. Tama, si Super Prince nanalo. Okay, sige na nga, ulit na. Okay na to. Last ban for Falcons AP, Bren. Wala pa... gusto ko yung ino-consider pa nila yung idea ng flex dito for Gatot. So, Tigreal lang nga din pinagdesisyonan nilang tanggalin dito. So, ganun pa rin ba for their last ban? Or yung Luyi ay i-consider na nga nila na tanggalin kontra sa Smart Omega? Kasi kapag ka hindi ay mukhang marami-rami ang mapupuntahan. Pero wow! Minsitar ban! Very interesting ban coming in from Falcons AP Bren. Mukhang may naamoy ang kupunan ng Falcons AP Bren considering that Omega, I think isang beses pa lamang nila nilalaro itong Minsitar na to. Pero hindi naman na naging super, kumbaga parang game-changing talaga. Pero pakiramdam siguro ng Falcons AP Brent na baka maging hot lang ito sa gusto talaga nilang gawin. Uy, nag-iba na ng hero si Ukir this time. So, mas magiging sakit ng ulo na to. At walang kopya-kopya na magaganap kasi na take out naman na rin nila yung Valentina. So, parang in-ensure talaga nila na yung execution ay mapapadali for them kasi pati yung mga pangontra sabihin yung Lolita. At Claude, actually, tinanggal yung Lolita kasi ang gandang pansalusana nung Guardian's Reflection for both the Deadly Claude, yeah, Catch pati everything. yung Blazing Duet. So, F-Cap, wala pa silang rumor. Wala pa din silang mid. Room and mid Medyo, ang wala feeling pa. ko if magfafaramis dito, baka Oo. delikado ulit. Kailanganin, Hindi, inulit lang eh. Iuulitin lang yung mangyayari ng Game 1. Kaya naman kailangan na kaya. mag-expect ng Sila na lang bagong hero mag-iiyaw. mula Oo, kay Oo, Hugh. sila mag-game. Wait, uy! Ayan ang gusto ko. Nilabas ang kabayo at ang nana. Debut pick ng Nana this season. Gisingin nyo na yung Teka. mga tropa nyong nagnanana. Lahat ng mga hindi naniniwala at pati na rin yung mga may jowa na nana lang ang nilalaro. Gisingin nyo na. Tama. Grabe ang saya nung ano natin, MPL Arena pagkatapos nung Nana pick. Nana pick. So parang magti-think twice na ako dun sa mga gusto pang dumagdag sa dive. Pero ayan, ito safe lang talaga. Safe na pick. Ito yung pwedeng sumalo ng mga Molina eh. Kasi medyo malungkot kapag nakaka-cancel ba yung Blazing Duet ng Molina. I think so, yeah. Diba? Kasi nagbabagong anyo, hindi naman pwede bumaril yung teddy bear. Tama. O, diba? And, Oo. napakalaking bagay niyan sa damage output na meron ang Omega. Kaya kailangan mag-ingat sa mga Molina na ibabato dito ni Few. Ito na yun, the debut pick of Nana. Yeah, kasi kung parang iisipin mo na mag-engage as either Chakdo with the Avatar of Guardian, either Jome using the Blazing Duet, tas maganda yung placement ng Molina, parang enough time na yun eh for Falcons AP Bren na maka-dish out or maka-burst down ng mga members dito. Tas ano to, parang mala Aurora na makakasave lang dahil sa passive. Oo, kaya nga ikaw nanana na ba ang mananalo? Yun ang ating alamin sa game number 3. Kaya naman, casters, please take us to the Land of Dawn. Sino na nga ba ang mananalo para dito sa serye na to? Game number 3. At may bagong balik na naman dito, Chantel. Oo nga, Nana. Si Nana. Si Nana ay nagamit na finally. Debut para ngayong season. At so far, marami na naman na magdidiwang. Isa na ako dyan sa natutuwa. Pero lately, nakikita talaga natin to sa iba't ibang mga pro-am or even amateur tournaments. Sa MPL actually, nagagamit din ng Nana. Oh. Pero here, para sa MPL, first time itong magagamit. Ngayon na nabanggit mo sa MDL, more on offensive ba yung play niya or Offensive talaga. Offensive. Oo, sobrang offensive kasi nga. Ito na bagay ni Brigida, ang beauty sa Aurora yung Pride of Ice. Dito naman yung Molinas Blessing Oo. na tinatawag yung biglang napakalungkot na bagets. suntok? Pinag-uusapan pa lang namin players yung about sa Nana. Thank you. Okay. Oh, yan. Okay. Walis mo na. Hindi, di pa si Jackno first blood. Para nyo kay Jackno, itutuloy. Laban kay Antonio. Hoy! Kanya-kanya na to, guys. Si Black TC naman yung target nila. Tama na muna yan. Ako na ang pipito. Kasi sa nangyayari, in-explain na pa lang natin yung Nana na bumalik dito sa MPL. At ngayon ay hindi na sing tahimik ng Game 1 early, sing tahimik ng Game 2 early yung nangyayari. 1-for-1 agad on to the kill score. Okay, so highlight ulit natin si Nana with the Rapture na may additional penetration. Adaptive penetration, by the way. So, ibig sabihin talaga nga first movers ang gagawin nila at nagkukumpulan na ang mga players dito ng F-Cap dun sa base or dun sa pwesto ng Omega. At grabe, kalaban ng bato yung cute na hero. Oh, Paano mo sasaktan yung ganito ka-cute na hero?
That is a small but terrible pag nakakatapat mo. Pero ang hiyawan na nga lang din ng mga tao sa pag-chase down doon sa Nana na yon. Pero ngayon, kailangan na nating masanay na makakita tayo ng gantong klase ng mga pips. Pero so far, ay makikita pa rin naman natin ang somewhat offense ang gagawin din ng Smart Omega. Ayan na, ginagamit na yung internal guard. Pero meron nga revitalize para dito sa side ng, para sa side ng FCAP. And sila din ang makakakuha ng turtle para dito sa ating game. Ayan, ang ganda kasi nung Molina's gift. Kung kanina hindi nga na nag-flicker doon si Few, ma-exhaust din yun kahit papano eh. And isa sa beauty kasi nung Nana, katulad nga nung nabanggit ng ating panel is maganda nga itong pang-stop yung crowd control niya. Pero last season, si Few din, ginamit ang Nana ng 3 beses. Oh, With 100% win rate. grabe. So, ito, ang cute ng hero, sakto para sa idol ng mga kids. Oo, ayan talagang iiduluhin ng mga kids ngayon. Oh, yung skin na nga nagamit ni View, parang ready na pantulog eh. Oo, pero sino nga ba matutulog ng ngiti sa mga lobby? Kasi ngayon ang final game ay kung jump in! At pumasok na nga Raging Sandstorm. Bigla nahiwa yung pusit. At yung dito, yung mga players ay aalis muna, pulasan muna sa time na yon. Pero sa dami-dami na nangyari, lumaki at lumobo na pala yung kalamangan ng FCAP. At huwag kayong mali nito, si Kyle TC po talaga ay nasa blue side. Pero Oo. namataan na nagpa-farm dun sa red side. Grabe no, na nangangapit bahay siya dito. And so far, gumagana yung ganong klase ng mga taktika para sa Falcon sa EP Bren. At isa sa medyo kailangan talagang bantayan dito ng Smart Omega is how will they catch this Nana? Titingnan yung cute niyan, titingnan yung ang daming panggulo niyan. Pero one thing is for sure, more offensa at pick off ang pwedeng gawin nila dito. Oo, tsaka dito parang talagang pinag-iinitan na rin nila yung even na lane ni Ryota para yung backup na sinasabi natin na pagdating doon sa mga teamfights ay napaka-importante kasi noon. So 2-2 ang ating score and nakita natin yung goal differential between the junglers. Mas mataas yung goal dito ni Kyle TC as compared to Andonius. Yeah, and ngayon, compare din natin kung paano yung magiging galaw nila sa mapa. Kasi sa ngayon, si Chakno na napipilitan siyang matrasa ganyang klase ng mga paghampas, barurot ng isang Hylos ni Ogwen. Pero dito tayo pupuro ulit sa panibago na namang objective ang Pagong. Nakaka-respond, nangangalang din. Okay, so muna ngayon So meron nang turtle para dito sa ating laban. And we could see for Omega, medyo struggling sila on that timings. Kaya mabilis na makuha dito FCAP doon na sa Pagong. So more on silip lang yung ginawa ni Chakno para if ever na magkaroon or itutuloy ng FCAP yung rotation doon sa lane ni Jom ay meron silang call for backup. Ano naman kasi tatimingan yung ganitong klase ng mga sorpresa para sa Falcon safety pa rin. Diba? At hindi lang yun yung kalakip na problema ang kakaharapin dito ng Smart Omega. Tila ba malaking lason at dagok sa kanila na nakakuha din ng Moskov dito na by the way, first pick, diba kanina ng Falcon safety pa rin na nasa kamay pa to ni Super Marco. And we could only imagine kung paano pa magiging galaw later onto the fight pero wala na yatang later. Ayan na yung burst na sinasabi natin. Binato ng unan, good night daw, sabi ni Few. Pero parang magkakaroon din yata dito ng take on that turret. So Smart Omega ngayon, parang medyo nakikita nila na ang pinangigigilan na nga is the lane of Joma. And ngayon, alam nila na ito yung isa sa nagpapakasakit ng ulo natin. At hindi lamang yon, ang dami nilang pang clapback doon sa ginagawa nila. Ukir dito sa may bandang gitna. Even those riffs created by KDC at talagang kumahagod na nga lang din sa sakit. Okay, so sobrang laki ng lamang. Dito ni Super Marco, by the way, 4.3k laban sa 3k pa lang na goal dito for Jom. So imagine yung naging benefit para dito sa side ng FCAP dahil doon sa pagpa-prioritize nila na mapigilan yung pagpa-farm ni Jom. Ang dami nilang nung kailangan tunawin, natanggalin para sa Beast. Diba, may Molina's gift, tapos kailangan nilang mabait dito yung Raging Sandstorm, pero sila yata yung gustong tanggalan ng maaga. Sabi kasi natin kanina yung Omega daw yung laging naglalabas ng mga exotic picks. Sabi ng FCAP, meron din kaming exotic pick 100% pa para dito kay Pew. Ay namin si Duet. Laban kay KDC, makakatakas ba? Makakapag-dash away at nabaliktad na nga. Nabaliktad na nga dito ng FCAP at lumaki na nga din yung kanilang kalamangan. 4.5k gold lead. Grabe yung pampakalma dito ng Falcon CP, pero hindi bubusa ng malamig na tubig. Gawin mong pusa. At ngayon, yung gusto lang sila ngayon, ang marami-raming buhay na kailangan tanggalin pa isa-isa ng Smart Omega. So ngayon kung ikaw ay parte ng barangay, kailangan nilang kumalma ngayon pagdating sa team fights kasi parang yung kanina din na supposedly kill nila against Kyle TC, ang naging kapalit is yung buhay ni Joe. So sa may gitna,
dediretso ang FCAP after na kumuha ng turtle. So nandito mga players para itatry na depensahan habang ginamit na yung wild charge laban kay Ogwen. Yung revitalize niya nagpapakunan sa kanya pero makakatakas pa rin. Andito na nga lang din nasalubong ng ibang mga miyembro ng barangay pero iiwasan U-turn lang para kay Flap TZ. Habang silang lahat ay busy, Kyle TZ is always busy na nga lang din para mag-ensure na ma-pressure ibang mga linya. Diba? Nakakabasag sila paunti-unti and so far, hawak pa rin ng Falcons ang kalamangan. Oo, so talagang gamay na gamay nila yung gantong klaseng play with the burst damage again from Danana, even yung mga Desert Tornado from Flap TZ. So more on synchronization of skills yung nakikita natin. So parang babalik tayo dun sa storyline ng bawian ng dalawang teams. Ramdam natin yung gigil ngayon ng FCAP. Saka nakikita mo, diretso lang ang pagpatag ng daan. At isa sa malaking problema, mawawalan ka talaga ng pride dito pag naging pusa ka eh. Diba? Ang dali mong atakin, ang dali mong may stop kung ano man yung gusto mong i-accomplish. A great layer from Falcons Epibre na kailangan i-fill layer by layer naman ng barangay. Oo nga eh. So, isa din sa mga kailangang i-build din siguro ng barangay is yung wall na binibuild dito ni Super Marco. Kasi sa dami ng space na nabibigay kay Super Marco, sobrang hirap na niya hanapin mamaya kahit pa makapag-wild charge dito kay, or from Ryota. Ayan yung mga kailangan hanapin agad dito. Ay pagtago-taguan muna si Super Marco ng konti. Pero magtatagumpay pa rin sa mga pagnakaw-nakaw ng mga Green Camps here for Smart Omega. Tapos yung gantong mga saglitang pick-off. Imagine that's Chakno and ang bilis matunaw yan ng mga beasts. O parang gusto mo kung ikaw ay isang gatot ay napakakunat mo, masustain mo lahat ng damage. Even if Vitalize ay hindi na nagamit, so mabilis na rin. Na-reverse dito na FCAP yung Lord. So 5.5 kay gold lead. At mukhang kakatok na sila sa ibang mga pwesto ng mapa dito ng Omega later on. Pag na-spawn na, or ayan, nag-spawn na agad sa may bottom lane. At ngayon mapapansin din natin ang hindi agad-agad na pagpapakita ni Few dito sa mapa. Habang for Smart Omega kailangan nila ng agarang aksyon. Agarang opensa dito. Pero yung agarang na yun ay madedelay pa ng gusto kasi sila ngayon ang lalatagan ng mga members ng Beast. Oo, Glorious Pathway para lang talaga mapatras, no? Imagine, normally parang nakikita natin with recent Hylos games ay yung Glorious Pathway is either pang initiate ng teamfight diretso. Sa kanila ginamit para ma-zone out yung mga players ng Omega or probably because Omega alam nila na hindi na advisable for them to engage for a teamfight dahil lamang na lamang dito yung FCAP. Mahirap ibigay yung buhay mo doon and you would gladly surrender na nga lang din yung outer inhibitor or the outer turret doon sa may bandang gitna. Instead of you guys, they pick off one by one. At one by one na yun na nababasag ng Falcons Epibre ng mga Torre ng Smart Omega. At hindi lang yan, unti-unti rin sabay ang push dito ng minion wave ng Falcons Epibre. Oo, nakasira na rin yung ating first lord na inhibitor turret dito sa may bottom lane. Even top lane ay sinisira na rin ni Kyle TZ ngayon pero hindi niya successfully na madedestroy against Omega. Super Marco ready na siya mamaya doon sa damage na pwede ibigay dito ng Omega. He now has the wind of nature. Makakalimutan ko wind torn as ko. Wind of nature, wind of Wind nature. of Nature. Pero mamaya pa natin na-activate yan. Ngayon, 9.3k gold lead para sa Falcons Epibre at mukhang madadagdagan pa yata yung lead na yan. Kasabay dito ng pagpapon and of course, yung pagsisibat ni Super Marco sa mga members ng barangay. Paano na ba ang dito? What's the game plan kung ikaw ay parte ng barangay? It's the waiting game muna. And so far, kaya naman nila mag-clear ng mga minion wave na dinadala. Katulad ng Lord, di ba? Mabilisan lang for Smart Omega. Kailangan nilang iwasan yung mga cranky and sabihin nating tight spaces katulad itong mga pinupwesta nila Owen. Kasi remember, hindi sila takot na exhaust yung mga Glorious Pathway, kahit yung Raging Sandstorm, just to try and get kahit roam pa yan. For Smart Omega, kalma. At ayan na naman yung kailangan nilang i-stretch muna yung game. Antayin na mag-activate si Big J. Oo, nakikita rin natin si Flabas. Umaano na. Nag-spam na rin ang kanilang recall para sa AP Bren. So again, para rin sa atin naman, sabi the waiting game. The stretching game. Ayan. Para sa Omega, yan ang kanilang panata muna. Pero parang pwede ma-disrupt yung waiting game ang kanilang plano ngayon. Dahil meron na namang Lord. Saka may nagmamadali dun sa may bandang taas. Hindi na siya makapag-antay pa. Kinokontrol agad dito ng Beast. Ang bawat linya, bawat aspeto sa mapa ay gusto nilang panghawakan. Turret man yan, 3 straight turtles na nakuha nila. At ngayon, yung pangalawang Lord na magre-respawn ay maaga rin nilang tatawan at aagapan. Oh, parang yata to, hindi na rin contest ng side ng Omega. Wala din silang kit. Medyo mahirap i-pilit. Team Hard Sword, by the way, for Joma. And that is gonna be the Lord para dito sa FCAP. Grabe, no, hindi nila makontrol yung perimeter alongside dito sa mga jungle camp sila mismo. Na-compromise ng sobra yung vision nila. Lalo na yung capability nila to dive.
just because of what Flaptizi is doing. Si Ogwen nagiging secondary na nga lang din na pang-jump in eh. Pero remember, meron pa rin namang pag-asa dito ang Smart Omega. They just need that one straight gank or one straight na magandang setup just to try and overturn at ma-extend pa lalo yung round na to. Tingnan natin kung bibigyan ng oportunidad ng M5 World Champs dito ang barangay para makadepensa. So Lord again will march in dito sa may bottom lane. Minion wave management-wise ay sabay yung top and even yung mid. Ngayon, binabantayan nila pero hindi nila mapaprevent ang pagbasag doon sa may bandang taas. Liliko ang atensyon ng Beast dito sa may bandang gitna. Mabilis matutunan yung Lord katulad nga na sinabi ko. Pero for Smart Omega, unti-unting lumiliit na naman yung pinanghahawakan nilang espasyo. Oo nga eh. So parang ang hirap ngayon huminga kung ikaw ay barangay. So for FCAP naman, alam nila na gano'n yung nangyayari ngayon. Aware sila na gano'n yung pwede mangyari. Aware din sila na sakit na dito ng damage review. Kaya naman dalawang patay sa side ng Omega. May minion wave pa sila sa taas. Mukhang ito na yata inaantay nila for that final push para makabawi laban sa Omega.